Istorya sa Biblia. Si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Siya si Daniel, na isang Hudyo na dinala sa Babylonia noong siya'y bata pa. Mahal ni Daniel ang Diyos at sinusunod ang lahat ng utos nito. Nagdarasal siya sa Diyos ng 3 beses sa isang araw at humihingi ng tulong. Si Daniel ay naninilbihan sa kaharian ng Babylonia na maraming taon sa pamumuno ng iba't ibang hari. Palaging pinapatunayan ni Daniel ang kanyang sarili na mas marunong kaysa sa ibang mga tagapamahala sa kaharian. Si Daniel ay naninilbihan ngayon sa pamumuno ni Haring Darius. At dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, binalak ng hari na siya'y gawing tagapamahala ng buong kaharian. Ang ibang mga opisyal ng korte ay naghahanap ng mga kamalian sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero wala silang makita dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan. Naisip ng mga opisyalis ng korte na ang tanging paraan para may iparatang kay Daniel ay hamunin ang kanyang pananampalataya. Kaya pumunta sila kay Haring Darius at pinayuhan siya na gumawa ng kautusan na sa loob na 30 araw ay walang mananalangin sa kanino mang Diyos o tao maliban sa inyo. Ang sino mang sumuway sa utos na ito ay ipapatapon sa kulungan ng mga leyon. Nilagdaan ni Haring Darius ang kautusan at kapag nalagdaan ng hari ang kautusan ay hindi na ito mababago. Nang malaman ni Daniel ang kautusang ito, umuwi siya at lumuhod na palagi niyang ginagawa kapag nananalangin sa Diyos na ang bintana ay nakabukas at nakaharap sa Jerusalem. Siya ay nananalangin ng 3 beses sa isang araw upang magpasalamat at humingi ng tulong sa Diyos. Ang mga opisyales ay pumunta sa bahay ni Daniel at nakita nilang si Daniel ay nananalangin. Pumunta ang mga opisyales sa hari at ipinaalala sa kanya ang kautusan. At sinabi nila, nakita nila si Daniel na nananalangin sa Diyos ng 3 beses sa isang araw. Nang marinig ito ng hari, siya ay nag-aalala. Nais niyang tulungan si Daniel, kaya buong maghapon siyang naghahanap ng paraan para iligtas ito. Nang gabing ding iyon, bumalik ang mga opisyalis ng korte sa hari at ipinaalala muli na walang kautusang nilagdaan ng hari ng Babylonia ang pwedeng mabago. Kaya sa uli, nagbigay ng utos ang hari para kay Daniel na ipatapon sa kulungan ng mga leyon. Sinabi ng hari sa kanya, "Iligtas ka nawa ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran." Pagkatapos, tinakpan ng malaking bato ang pinaglalagyan kay Daniel. Nang gabing iyon, ang hari ay hindi kumain at hindi rin makatulog. Kinaumagahan, nagmamadaling pumunta ang hari sa kulungan ng mga leyon at tinawag si Daniel. "Daniel, ikaw ba iniligtas sa mga leyon ng iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran?" Sumagot si Daniel, "Mabuhay ang mahal na hari! Ipinadala ng aking Diyos ang kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leyon. Ito'y ginawa ng Diyos dahil alam niyang malinis ang aking buhay at walang ginawang kasalanan sa inyo." Nagalak ang hari at iniutos na alisin si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Matapos ay, iniutos ng hari na ipatapon ang mga taong nagkasala kay Daniel bilang parusa. Si Daniel ay ligtas, walang anumang gasgas sa kanya dahil siya'y nagtiwala sa Diyos.